The views and opinions expressed by the host and guests are solely their own and do not necessarily reflect the views, policies, or positions of this television station, its management, or its affiliated network. The station and its affiliates assume no responsibility or liability for the opinions expressed or the content discussed during this program. Viewer discretion is advised. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Sa barangay tayo, sa barangay tayo. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Madami kang matututunan, nakaalaman, kaya lagi tandaan. Sa barangay tayo. Isang mapagpala at maulang Wednesday po sa inyong lahat. Isang karangalan na makasama kayo 42,047 barangays upang pag-usapan natin ang local government code. Kasama natin ang ating pinagpipitagang po ng barangay, Kapitan Dondon Francisco. Isang mapagpalang araw po sa lahat po ng manonood ng Sa Barangay Tayo. Lalong-lalo na sa mga public servants, ang tanging may iwan lamang natin ay ang ating serbisyo. Ika nga, performance speaks. Kaya samahan kami dito sa Barangay Tayo. Hi, Kap. Hello. Congratulations, Alright. Kap. Nais po nating magbigay ng pagpunyagi sa ating pong pinagpipitagang kapitan sapagkat siya po ay itong weekend lamang back-to-back winner po ng SGLGB Seal of Local Government and Barangay Award for Best Barangay 2 years in a row. Congrats, Kap. Salamat po. 2023 and 2024. SGLGB po tayo. At marami rin pong mga, natutuwa po ako, marami pong mga barangay captains na nandun o punong barangays na nakatanggap din po ng award na to. Iba-iba pong syudad, iba-iba pong rehiyon, iba-iba pong lugar o probinsya ang nandun po sa kahapon to sa World Trade Center. Wow. Yan. Sa lahat po ng mga kapitan na naka-receive po ng award, congratulations Yes. po sa inyo from NCR, pati na rin po sa mga probinsya. Nagkukwentuhan nga kami ni Kap kanina at nagkakwentuhan po si Kapitan at saka ang Liga President National Yes, na si President the Honorable Jessica D. Yes. I was very much fortunate na na-meet ko po si Madam President ng National Liga ng mga Barangay. At we shared thoughts and ideas at nag-lunch kami together. Ayun. So, shout out kay Madam President ng Liga, Jessica D. Siya po ang pinaka nangungulit. Yes, pinaka-liderato natin. Oo, siyang liderato ng National Liga at nangungulit sa Congress para doon sa sinasabing extension o tawag doon, fixing of terms. Fixing of terms, yes. Yan. Mahaba-haba ang kwentuhan nyo dyan. Pero ang pinakamaganda, Kap, at least man lang, di ba, nalaman na natin sa kanila at hopefully we could work together sa barangay tayo tsaka ang liga na maipasa na rin after nitong fixed terms ang Magna Carta for Barangays. Yeah. Nakatono ang Sa Barangay Tayo at ang National Liga tungkol dun sa Magna Carta. So, mas marami ang nagsasama-sama, mas maraming kasabihan na nga, mas maraming utak ang nagsasama-sama, mas magiging maganda palalo ang Magna Carta at may lumalaki po yung probabilidad na matuloy po at maipasa po ito kapag ganyan po at nagkakaroon ng meeting of the minds. Yes, kailangan natin magkaisa mga kabarangay, lalo-lalo na halimbawa pagdating sa mga papag-usapan naman natin ang mga swelduhan ng mga maliliit na kasama natin. Hindi naman talaga maliliit figuratively, no? Pero yung mga maliliit po ang bigay sa ating barangay sapagkat from tanod, janitor, driver hanggang kapitan, lahat po tayo may contribution sa ating komunidad at kinakailangan natin yung Magna Carta para magkaroon naman tayo ng gasolina. Yes, Kumbaga. yes, tama po, Kags Butch. Malaking bagay po.
Kasi nag-sharing kami ng ideas ni Pres eh. At talagang kasama namin po yung mga ibang presidente. Sa bawat At magagaling yung mga kapitan ng mga nanalo, nabalitaan ko, at yung mga pangalan nila, yung iba doon, nakakausap natin sa chat. Yes, yes. Well, anyway, hopefully, pagdasal natin, maimbatan natin si Madam President Jessica D sa ating pong show. At lalo tayong magkaintindihan at hopefully this year, sana yun talaga natin, iram natin yung Magna Carta sa Kongreso. Yes, tama ka, Kags Butch. I'm one with you. At imbitahan natin, madali na, nagkapalitan na po kami ng numero at madali naman po. At salamat, nagulat po ako talaga sa dami ng nanonood ng Sa Barangay Tayo. Congratulations sa team ng Sa Barangay Tayo from the host, mga co-host, kasama namin po ni Kags Butch, si Kags Marie, saka na hinahanap ng mga Balita tao. ko, Kape, pinagkaguluhan ka daw doon. Actually, pinagkaguluhan ako pero akala kino-cover ko yung, si Kags Marie yung hinahanap sa kasi kay May. Hanggang doon, hinahanap si Kags Marie. Si Kapitan Marie, actually. Napagkama Ako na nagawad. Okay lang. Alam mo naman si Kapitan Marie, Oo nga. okay na okay yan. Pag makikita mo. Tapos, hanggang sa technical ng Sa Barangay Tayo, hanggang sa mga nasa likod, behind the scenes, congratulations. Kasi ang dami talaga, Kags Butch, na nanonood. Doon ko nakita, na witness. Grabe. Wow, exciting. At magiging exciting pa ang ating taon sapagkat na marami pa tayong ipupush. Dapat magsama-sama talaga ang sa barangay. 42,047 barangays. Yeah. Ang lakas na pwersa, Diyos ko naman. Tulungan natin ang ating mga sarili. Kap, nandito po tayo sa exciting episode natin. Yes, Sagot ni yes. Kap. At ang pag-uusapan po natin ngayong first segment ay, ano nga pala ito? Ang Officer of the Day. Mamaya ang second OIC. segment, OIC, na marami ho kayong mga tanong at naandini po. At mamaya ang second segment, night duty naman po ang pag-uusapan. And of course, third segment, maganda po ang ating magiging topic. Pero to start it off, Cap, ano ba ang OIC para sa inyo? Let's just say na dun muna tayo sa barangay ninyo para nagkakaroon ng idea po ang ating mga karatig barangay. Well, Ano sa inyo ang OIC? Kags Butch, iba-iba naman kasi talaga ng style, ng pamumuno ang ibang mga punong barangay. No? Ang kaya ko lang ibigay na example ay yung sa akin, sa barangay Namayan, na ang OIC kasi sa akin ay yung kapitan for the day ay yung aking 7 kagawad. So may Monday, may Tuesday, 7 kagawad, 7 araw. So sila po ay lumalabas na parang kapitan. Minus, although magiging tanong mo po yun, minus dun sa mga ginagawa ng isang kapitan ng punong barangay na pagpirma, yung mga ganon. Pero yung mga pagpunta doon sa mga nangangailangan, pagpunta doon sa mga kailangan tulungan, sa akin, ibinibigay ko po sa mga kagawad ko. Let me get this straight, Cap, no? Kahit na nasa barangay kayo, may OIC pa kayo. Meron pa rin ho. Tapos halimbawa, may kinakailangang puntahan ka na hindi mo pupuntahan, sila nagiging representative ninyo. Yes. Sabi nung mga ibang kapitan ng mga kaibigan natin, pinapoporma mo yung kagawad. Lalabanan ka niyan. Sa akin naman, Kags Butch, nababayaran po galing po sa taxpayers yung sweldo namin eh. So might as well, regardless kung kakalabanin ako o hindi, might as well, pakinabangan ng mga taong bayan yung kagawad at magtrabaho sila bilang as OIC. Yun nga lang po, no? Hindi lang sila pwedeng pumirma. Yun lang, Kumbaga, Kape, ang kanilang trabaho ay ministerial administrative. Pero yung discretion na pipirma about something na didesisyonan dapat ng kapitan, naka-reserve lang po sa kapitan. Mas maganda yung teamwork pag gano'n. Yeah. Halimbawa, may sirang drainage system o isang manhole sira. Si kagawad ang pumupunta doon, Kap, magre-report sa akin, sira yung ganito, sira yung ganyan. O halika, pagawa natin. Maganda, may
politics involved eh. Hindi ba mawawala eh. Oo nga, pero ako, Kap, hindi ako naniniwala nakakalabanin ka ng yung old thinking na kapupormahin mo yan o ano. Kahit naman hindi papormahin yan, kung kakalabanin talaga, Yun. kakalabanin ka Tama talaga. ka doon, eh. Kags Butch. Tama Pero ka kung ako, binigyan ako ng officer of the day at ako ipinagbigyan ng, halimbawa, aking kapitan na mag-represent sa kanya, I will do my best. Kasi karangalan yan ng isang kagawad na i-represent ang isang barangay captain. Although feeling kapitan tayo, di ba? Pero alam mo, yung one day na yon, malaking inspirasyon po sa amin yan eh. Totoo, tama ka, Kags Butch. Saka, although sa barangay ko, hinati ko po kasi ng mga AORs, yung mga kagawad. So, hindi sila nagsasapawan ng AOR. Okay. Pero doon sa pagkakataong sila yung officer of the day, doon sila po pwedeng umikot. So, kung alimbawa titignan mo naman sa politika nila, nakakaikot kayo for one day once a week. Di ba? Nakakaikot kayo sa lahat. Pero yung 6 days na hindi kayo ang OIC, they're limited to their AORs. Kung ano yung problema, mas madali po kasi yun eh. Mas madali akong anong problema dyan sa area na yan? Kagawad, ano mga sasabi mo? Ganyan, ganyan, ganyan. O kailangan ba yung sa obstruction, sino ba kailangan kausapin na matitigas ang ulo? Kausapin na natin. Yan ang cooperation, hindi ba? Yan, Cooperation yan. ng kapitan at saka kagawad. Pero, Kap, ito. Halimbawa ako, si Kagawad Butch tatamad-tamad at hindi ako nagpunta. Mababawasan ba ang sweldo ko? At kung mababawasan man, dapat ba nasa internal rules and regulations ng barangay council po yan? Yes, sa amin, again, may 1,000 pesos minus. Kapag hindi ka nag-officer of the day, at hindi ka nakapagpaalam, o hindi kayo nagpalitan ng inyong kagawad. Alam mo, may lakad ka, sasamahan mo kunyari ang isang politiko, kunyari, kaibigan ka ng isang politiko, konsihal, lakad ka, kailangan makipagpalitan ka. O kaya mag-a-abroad ka, kailangan makipagpalitan Mag-leave ka pa rin, di ba? Mag-leave ka. Mag-file, no? Pero kapag biglaan na nawala ka, 1,000 pesos po yun sa akin. Sa inyo. Pero sa iba naman kasi, mini-maintain ng mga hagawad na under the local government code, attendance ang basihan. Kaya lang, yun nga, kinakailangan talaga, meron kayong internal rules and regulations Yes. para walang gulo. Naka-black and white po yan. Sa amin yun ang aming internal na pag-uusap. Okay? Hindi lahat parehas. Kasi ang dami kasing kap na nagtatanong, bakit ako binawasan, ganun-ganon. Yung iba naman kapitan na nagtatanong, dapat ba silang bawasan dahil hindi ko nakikita yung mga kagawad ko, mga ganun-ganon. Lahat yan nag-i-start sa internal rules and regulations. Usually, Kags Butch, nangyayari yung paggawa ng policy na yan doon sa pagkatapos magkaroon ng eleksyon at kayo na yung naupo. Gawa na kayo. Yes. Ganon. At itanong nyo na lahat sa kapitan. Mahirap Yes. na kasi pag babaguhin yung IRR para ma-suit lang kung anong tampo ninyo o anong pabor ninyo. Anyway, sana malinaw po, ang OIC ay pwede naman kahit sino, pero usually sa barangay ni Kap at generally, mga hagawads po ang mga umuupo yan. Total naman, kayo naman ang elected at harap talaga sa tao. Susunod po ang night duty. Marami hong nagtatanong din ni Kap at abangan nyo po yan sa susunod na episode or segment dito Sa barangay tayo. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad.